Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Para lagi kayong updated sa mga weather updates at mahahalagang abiso, huwag kalimutang isubscribe ang aming channel at i-follow ang mga susunod pang ulat panahon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-ihip ng mainit na easterlies o mga hanging nagmumula sa Pacific Ocean. May taglay itong halumigmig kaya inaasahan sa mga susunod na oras ang mataas na tsansa ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang Eastern Visayas, Caraga Region, at halos buong Davao Region. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang epekto ng easterlies ay magdudulot ng maaliwalas hanggang bahagyang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan o thunderstorms. Sa ibang bahagi ng Mindanao, lalo na sa gabi hanggang madaling araw, posible ang mga isolated na pag-ulan. Ganito rin ang inaasahan sa Palawan at sa mga kabundukan ng Luzon at Visayas. Batay sa pinakahuling satellite animation, wala namang namamataang low pressure area o bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa mga unang araw ng May. Ngayong araw ng Huwebes, inaasahan pa rin ang mataas na tsansa ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao, partikular sa Caraga Region at Davao Region, kahit sa umaga pa lamang. Dulot pa rin ito ng easterlies o silangang hangin. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, mula tanghali hanggang hapon, magiging partly cloudy to mostly cloudy ang kalangitan, na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan at thunderstorms na karaniwang tumatagal ng hanggang 1 oras. Sa Cagayan de Oro, maaaring umabot sa 32 degrees Celsius ang temperatura, habang sa Zamboanga at Davao ay mas mainit hanggang 34 degrees Celsius. Sa Palawan, inaasahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon, bagamat may panakanakang pag-ulan lalo na sa mga kabundukan. Sa Visayas, ang silangang bahagi pa rin ang may pinakamataas na tsansa ng ulan. Sa umaga pa lamang ay maaari nang makaranas ng pag-ulan sa Eastern Samar, Leyte, at Southern Leyte. Sa ibang bahagi ng Visayas, magiging maaliwalas hanggang bahagyang maulap ang kalangitan sa umaga, na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan at localized thunderstorms, lalo na sa timog na bahagi ng Cebu at Negros Island. Sa Puerto Princesa, maaaring umabot sa 34 degrees Celsius ang temperatura, habang sa karamihan ng Visayas ay aabot sa 32 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. Sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, inaasahan ang kaparehong kondisyon ng panahon tulad ngayon. Sa umaga ay partly cloudy to cloudy skies at kadalasang maaliwalas ang kalangitan. Pagsapit ng tanghali, mananatiling mainit, lalo na sa mga kapatagan. Sa hapon hanggang gabi, may posibilidad ng panakanakang pag-ulap at isolated thunderstorms, partikular sa Bicol Region, Ilocos Region, at Cordillera Administrative Region, habang nananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, ang temperatura ay nasa pagitan ng 25 hanggang 35 degrees Celsius, habang sa Cagayan at Isabela ay maaari itong umabot hanggang 37 degrees Celsius. Pinapayuhan ang lahat na uminom ng sapat na tubig at magdala ng payong, sombrero, o pamaypay kung lalabas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasan ang pagkahilo at panghihina dulot ng init. Para sa lagay ng karagatan sa susunod na 3 araw hanggang long weekend, wala namang inaasahang gale warning o mapanganib na alon. Sa Pacific Ocean at sa extreme northern Luzon, lalo na sa Batanes, nasa humigit kumulang 1 metro lang ang taas ng alon. Sa West Philippine Sea, Luzon Strait, at Moro Gulf, inaasahan ang banayad na pag-alon na maaaring umabot hanggang 1.5 meters. Gayunpaman, kapag may thunderstorms, lalo na sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao, maaaring pansamantalang tumaas ang alon hanggang 2 meters. Sa mga unang araw ng May, na tumatapat sa long weekend mula Biyernes hanggang Linggo, maraming lugar ang makararanas ng maaliwalas na panahon sa umaga, lalo na sa Luzon. Gayunpaman, sa Visayas, Mindanao at Palawan mas madalas ang pag-ulan. Sa Luzon, mula Biyernes hanggang Linggo, mas mataas ang tsansa ng pag-ulan sa gitna at katimugang bahagi, kaya makabubuting magdala ng payong. Sa malaking bahagi ng Luzon, mananatiling halos pareho ang kondisyon ng panahon, maaliwalas sa umaga, mainit at maalinsangan sa tanghali, at may posibilidad ng isolated thunderstorms sa hapon, lalo na sa mga kabundukan ng Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, at Bicol Region. Sa Metro Manila, maaaring umabot sa 36 degrees Celsius ang temperatura pagsapit ng Linggo, habang sa Baguio City ay mananatiling malamig mula 17 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Visayas, kaunti lamang ang pag-ulan sa Biyernes, maliban sa Southern Leyte. Ngunit pagsapit ng Sabado at Linggo, inaasahan ang pagdami ng mga pag-ulan. Sa Sabado ang Central Visayas, Eastern Visayas,
at bahagi ng Negros Island ay magkakaroon ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms dulot ng easterlies, hindi ng bagyo o low pressure area. Sa linggo, malaking bahagi ng Visayas ang makararanas ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan na maaaring lumakas, lalo na sa Negros Island at Panay Island. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Cebu, aabot sa 32 degrees Celsius ang temperatura ngunit bahagyang bababa pagsapit ng weekend, ganoon din sa Tacloban at Iloilo. Sa Mindanao, maraming lugar ang makararanas ng maulap na kalangitan sa long weekend. Sa Biyernes, maulap sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga Region, at hilagang bahagi ng Davao Region. Sa Sabado, halos ganito rin ang kondisyon, kasama na ang Bangsamoro Region, Lanao del Sur, Basilan, at Tawi-Tawi na may mataas na tsansa ng pag-ulan. Sa Linggo, mananatiling mataas ang tsansa ng pag-ulan sa hilagang kanlurang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Basilan, Lanao del Sur, at Maguindanao, dulot pa rin ng easterlies. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na't inaasahan ang halos araw-araw na pag-ulan sa mga susunod na araw.